Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Captain Cherry Vicente, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lalaki, arestado ng PNP ACG sa pagbebenta ng financial account online. Most wanted person sa kasong frustrated murder, huli sa Cebu City. At sa Mountain Province PNP, agad na rumisponde sa tawag ng tungkulin. Narito ang mga balitang hatid ng PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang lalaki ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team matapos maaktuhang nagbenta ng financial account online sa Diliman, Quezon City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Isang 26 anyos na lalaki ang arestado ng mga tauhan ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team dahil sa aktong pagbebenta ng financial account sa halagang 1,500 piso. Nagkasundo ang suspect at ang biktima sa Diliman, Quezon City para sa isang pisikal na transaksyon. Matapos makumpirma na aktibo ang ibinebentang financial account ay agad itong inaresto ng mga otoridad sa isinagawang entrapment operation. Nasasangkot ngayon ang suspect sa paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng QCDAC para sa karampatang dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artezuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Isang 40 anyos na lalaki, arestado sa Bugalyon, Pangasinan dahil sa kasong qualified theft. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Dennis Carinal. Naaresto ng mga tauhan ng Bugalyon Police Station, RIU-1 at Payatas Bagong Silang Police Station 13 ang isang lalaki na may warrant of arrest sa kasong qualified theft sa isinagawang operasyon sa Barangay Salasa, Bugalyon, Pangasinan noong November 26, 2025. Kinilala ang suspect na si Elias Bico, 40 anyos, tubong Naik, Cavite, at kasalukuyan na ninirahan sa Barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Ang pag-aresto ay base sa nobel warrant na inisyu ng Regional Trial Court
Branch 306, Quezon City. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Chris Ison Soriano, kung saan mayos at mapayapang na-serve ang warrant. Ipinabatid sa akusado ang kanyang mga karapatan, kabilang anti-torture warning law, at ang buong proseso ay tinala gamit ang 2 recording device. Matapos ang pag-aresto, dinala si Biko sa Ritchie Bugalyon para sa medical na eksaminasyon bago i-turn over sa Payatas Bagong Silang Police Station 13, QCPD, para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Member ng Saturnino Criminal Group, arestado sa bypass operation sa San Jose del Monte, Bulacan. Baril at droga nasamsam. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Pearl Cristine Javier. Ito ang hinihinalang miyembro ng Saturnino Criminal Group sa ikinasang buy-bust operasyon ng San Jose del Monte City Police Station sa Barangay Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain, hepe ng naturang istasyon, ang nadakip na suspect na si alias Potpot, 31 anyos, matapos umanong magbenta ng isang sachet ng hininalang shabu sa mga operatiba. Kabilang din ang suspect sa target list ng Coplan Bilog at kilalang miyembro ng nabanggit na grupong kriminal. Nasamsam sa suspect ang isang improvised shotgun na may isang live ammunition at 4 pang sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 27,200 ang halaga batay sa standard price ng PNP. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose del Monte City Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pagpapaigting ng kanilang operasyon laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristine Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Naaresto ng mga otoridad ang nakatalang top 10 most wanted person ng Central Visayas sa kasong frustrated murder sa Cebu City. Yan ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Hawak ng mga otoridad ang top 10 most wanted person, regional level na may kasong frustrated murder. Matapos itong maresto ng mga kapulisan ng Cebu City sa sitio Anahaw, Barangay Buhisan, Cebu City, noong ika-26 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Marvin B. Figarido, officer in charge ng Police Station 10 Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si Richard, 46 anyos, na residente ng sitio Anahaw, Barangay Buhisan, Cebu City. Batay sa ulat, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na inisyu ni Presiding Judge Ricky John Sanchez Macabaya, Regional Trial Court 7 Judicial Legion, Branch 5 Cebu City, na may 200,000 pesos na rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 10 ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay patunay ng Cebu City PNP ng kanilang pinaigting na pagpapatupad ng batas upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad. Dahil ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Hindi na nakapalagpa ang 2 drug suspect matapos maaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Ozamis City, Misamis Oriental. Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas sa report. Arestado ang 2 individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City PNP sa Barangay Karangan, Ozamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Avellanosa, officer in charge ng Ozamis City Police Station, ang mga suspect na sina alias J at alias Nonoy, mga lalaki at residente ng Ozamis City at Pagadian City. Sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City Police Station,
ay nasamsam ang mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrihas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sandrihas. Walang takas ang isang street-level individual matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Mandurriao, Iloilo City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Riza Valencia. Naaresto ng Station Drug Enforcement Team ng Police Station 5 ang isang street-level individual sa ikinisang drug buy-bust operation sa Barangay Santa Rosa, Mandurriao, Iloilo City. Dito lang ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Toto, 39 taong gulang at residente ng Barangay Nabitasan, La Paz. Nahuli itong nagbenta ng isang plastic sachet ng hinilaang shabu kapalit ng 2,500 pesos marked money. Na-recover din mula sa kanyang 4 pang sachet ng hininalaang shabu at iba pang non-drug evidence na magsisilbing mahalagang ebidensya sa kaso. Ayon kay Police Captain Jobert Amado, hepe ng Police Station 5, umabot sa 2 linggo ang kanilang masusing surveillance bago na isagawa ang operasyon. Napag-alaman din na sa lapas ng galing ang supply ng droga na ibinibenta ng suspect at siya mismo ang nagdadala sa kanyang mga parokyano. Cover din mula sa kanyang 4 pang sachet ng hininalaang shabu at iba pang non-drug evidence na magsisilbing mahalagang ebidensya sa kaso. Ayon kay Police Captain Jobert Amado, hepe ng Police Station 5, umabot sa 2 linggo ang kanilang masusing surveillance bago na isagawa ang operasyon. Napag-alaman din na sa lapas ng galing ang supply ng droga na ibinibenta ng suspect at siya mismo ang nagdadala sa kanyang mga parokyano. Tinatayang 20 gramo ng hininalaang shabu ang nakumpiska na may market value na humigit kumulang 136,000 pesos. Nakakulong ng suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Layunin ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad sa pamamagitan ng mas pinahigpit na kampanya kontra iligal na droga. Sa bawat operasyon, hangad ng PNP na makapaghatid ng mas ligtas at mas maayos na pamayanan para sa lahat. Mula dito sa Western Visayas, sa kanyang Police News Network correspondent, Patrolwoman Riza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng Mountain Province PNP matapos ma-stranded ang isang pasyente dulot ng landslide dahil sa tuloy-tuloy na pag-udlan sa Sadanga Mountain Province. Patrolman Rafin Jude Suwaya sa balita. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa isang panawagan sa sitio Agadchang, Bitwagan sa Danga Mountain Province nito lamang ika-27 araw ng Nobyembre taong kasalukuyan. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay nagdulot ito ng landslide sa Sadanga Mountain Province to Cagayan via Tabuk, dahilan upang hindi makadaan ang mga sasakyan kung saan ang isang pasyenteng residente ay nangailangan ng tulong upang kaagad na madala sa pinakamalapit na ospital. Wala namang sinayang na oras ang mga kapulisan at tumungo agad sa lokasyon upang alalayan ang pasyente sa kabila ng malalaking batong nakatambad sa kalsada patungo sa ospital na ngayon ay naka-admit na. Lubos naman ang pasasalamat at paghanga ng mga kaanak ng pasyente sa ipinamalas na dedikasyon sa tungkulin, pagsisikap at mabilis na aksyon ng ating mga kapulisan. Mula dito sa Camp Dangwa, La Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Rafin Jude Suwaya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Suwaya. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, nais naming batiin si Miss Sheen Suzanne Alba Lopez ng maligayang kaarawan mula sa Police News Network family. Happy birthday, Queen Sheen! At mga ka-PNN, 27 days na lang, Pasko na!
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Corpus Nortates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Cherry Vicente, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.